Napakapalad natin pagkat may oras tayo sa Diyos upang tayo ay makipag-fellowship sa Kanya. No? Mayroon tayong oras, mayroon tayong araw para sa Diyos. Ang atin pong mensahe ngayon ay pinamagatan po natin itong compliance and reward. Pakiulit nga po. Yun. Pagsunod at gantimpala. Pagsunod at gantimpala. Tayo lahat, baka hindi natin naiintindihan. Sa ating paglilingkod, ito po ay larawan ng pagsunod. Sumusunod tayo sa Diyos dahil tayo'y naglilingkod. Tandaan niyo po ito. Sana wag maaalis sa isipan na ang ginagawa nating paglilingkod ay may gantimpala at sunod. Purihin ang Diyos. Okay, makinig po tayo. Ang ebanghelyo natin ngayon, ayon kay San Mateo chapter 10, ito ang buong utos ng Panginoong Hesus sa pagpapadala ng kanyang mga alagad tungkol sa halaga ng pagsunod at gantimpala ng paglilingkod, mga kapatid. Ang ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ang pagmamahal sa pamilya. Itinuturo lang na ang Panginoong Hesukristo ang dapat unahin kaysa kanino paman, kailan paman, anumang panahon at oras, dapat unahin si El Shaddai kaysa sa ating pamilya. Pakinggan po natin Narito po ang mga ilang hakbang para makita po natin yung mensahe o aral. Makinig po tayo. Ano nga ba ang mga hakbang upang makita natin yung aral? Ang unang hakbang, hatiin po natin sa tatlong bahagi yung binasa nating ebanghelyo. Una, yung verse 37 hanggang 39. Pangalawa, verse 40. At ang pangatlo, verse 41 hanggang 42. Ano yung unang bahagi? Put Christ first above all else. Unahin si Kristo ng higit sa lahat. Maging handang magpasa ng krus, mga kapatid. Amen? Mawala ng pansamantalang buhay para matamo ang buhay na walang hanggan. Yan ang una. Put Christ first above all else. Pangalawang bahagi, receiving the messenger. Pakiulit po. Yung pagtanggap mo sa tagapagpadala ng mabuting balita. Tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ang pagtanggap at paggalang sa misyon ng mga lingkod ay paggalang sa Diyos mismo. Yun yung pangalawa. Pangatlo, no small service. Pakiulit. Liit na paglilingkod. Kasi binanggit yan, sino man ang magbigay ng tubig, huwag natin mamaliitin,
na ang kaya lang na iniambag niya at ang naibigay niya sa lingkod ng Diyos ay tubig. Huwag daw maliitin yan. Walang maliit kung pag-uusapan ng paglilingkod. Dahil sa maliit, nandun ang pangako ng Diyos. Sino man ang magbigay ng tubig, dahil yan ay lingkod ko, tiyak pagpapalain. Ay kanina, hindi lang tubig ang binigay sa akin. May malamig na tubig. May pagkain pa. So yun po yung unang hakbang hinati natin sa tatlo. Unahin si Kristo ng higit sa lahat. Tanggapin ang mga sugo niya. Pangatlo, walang maliit na paglilingkod. Pangalawang hakbang, tanggalin yung maling pagkaunawa tungkol sa Ebanghelyo. Paano natin tatanggalin ang ibig sabihin dito? Ano ang mali? Talikuran ang pamilya at maging walang malasakit o pakialam sa mga minamahal sa buhay. Mali. Kasi sabi yan, sino man ang magmahal sa ama, sa ina, sa anak na babae, sa anak na lalaki, nang hihigit yon sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ibig lang sabihin noon, kung ang pagmamahal natin sa mga mahal natin sa buhay nang higit na sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kung mayroon pong pinakamagandang buhay sa daigdig na ito, yan ay walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Ang tama na unawa, mas mataas na katapatan sa Panginoong Hesukristo. Habang patuloy tayong gumaganap sa ating tungkulin sa kapwa natin, na handang iwanan ng mga mahal natin sa buhay dahil sa panawagang maglingkod. Hindi naman literal na pinapaiwan yung pamilya eh. Hindi naman literal na iwanan mo sila. Yun lang naman ay sa pagkakataon na tinatawag tayo ng Diyos. Tulad ngayon, kung hindi mo iniwan ang pamilya mo, hindi ka makakarating dito. Yan ang gusto ng Diyos. Ang tunay na pagsunod sa Panginoon, katumbas nito'y pag-iwan sa mga bagay na mahahalaga sa buhay natin. Tapiin mo nga balikat ng katabi mo. Sabihin mo, narinig mo yon.